What's up mga ka-Life Talks? It's me again, Jeff, your resident host. And it's flu season, obviously. Kitang-kita naman. Kaya come, flu with us and gamitin nyo kami as your quick escape from your busy life. So here with us now is my co-host, Race. Race, hi! Hello, Jeff. Isa na naman po tayong host na meron ding flu. Come on, let's talk flu with us ngayong gabing ito. And we're very excited kasi we have these two guests na we're very, very close. Mhm. Actually, Sino sila yan? po ay friends namin from high school pa. So, High school pa let's lang ako all ngayon. welcome. High school pa lang din naman tayo ngayon. Sorry. Let's all welcome Rami and Hazel. Hello, guys. Kamusta kayo? Hello. Thank you for having us. Welcome sa Life Talks, Ganda talaga. guys. So, Race, ano bang pakulo natin at paandar natin for today's episode? Ito nga po pala ang series namin, ang Talk 30 with us. And we are very excited to introduce to you ang aming new topic for today. So yan, tanungin natin una si ladies first. Go ahead, Hazel. How is your social life? 30s, I would say yung social life ko ngayon mas, I think mas enduring in a sense na, when you get to this age, you get to know people more, and at the same time, because of your experiences, alam mo na kasi kung sino yung pwede mong pagkatiwalaan, sino rin yung you want to keep, so right now, I would say it's small, pero small meaning hindi naman ganun kadami. May mga events na napupuntahan and such, but mm, kadalasan ano lang mas meaningful yung mga connections, ganun. Meaningful yung mga events, unlike, when you're in your teens, when you're in your 20s, ganun. So more meaningful, I would say. Ang ganda ng term niya, enduring. Mhm. Parang conjuring lang. Parang Walang ganun. This is for the Balak mundo. para kay Racy. Di ba, no? Oo. Danan. horror. Sakto, di ba, Tama-tama Halloween? mag-Halloween. In time, Tanungin just naman in natin time. si Ramir. Anong word daw ang magde-describe sa So, social life mo? yeah, kamusta naman guys? Maraming salamat. Invite nyo kami. So basically, ako kasi, kung hindi alam ng madami, nasa ibang bansa ako actually. So social life is a little different. So dito, since wala akong family dito, tapos konti lang din yung kaibigan ko. So basically, yung kaibigan ko, yun yung matutuloy ko rin parang family. So sila lang din yung nakakasama ko. Siguro at this age, masasabi ko na hindi na ako ganun ka-sociable. Hindi naman syempre ako naman, I've never been like super sociable kahit anong kabataan ko. Pero ngayon, mas parang, I think mas ini-enjoy ko na mag-isa or mas na-appreciate ko yung yung parang mag-isa ka lang na mga moments sa buhay mo. At siguro kasi yung social battery natin mahina na rin eh. At, maybe because of physical then, kasi parang wala na tayong energy makipag-socialize sa mga ibang tao. And then we just keep our friends small, yung circle natin maliit lang din. Ganun lang. So, wala naman siya masyadong pinagkaiba since sa 20s ako. Pero, yeah, it's, hindi mo na siya ino-overthink. Mm. Saka very tight kayo dyan, no? Kasi nasa abroad kayo. So, yung Filipino community, talagang kayo-kayo rin lang. Parang tama ba? Yeah, in a way, kasi alam mo, patawag yun, may Filipino community dito, pero alam mo, hindi naman lahat ng Pinoy dito parang work o trabaho lang din naman yung ginagawa. Parang kung nakipag-socialize ka dito or building like a social life, siguro medyo privileged ka na. It means na parang marami kang day off or marami kang Wow. pera na willing mong Mm. igastusin instead na ipunin. So, yeah, it's very different, in an OFW's perspective then. Saka parang Okay. at, in our age, parang pag may extra time ka, parang gusto mong gamitin for extra work. Mm. Hmm. Hindi For Sidelines. me lang. Ganun.
parang may kilala akong ganito, sobrang sipag, ang daming sideline. Or may Ganun. extra Diba, work. Maraming hindi na, energy. Madaming hindi, energy, tama. hindi na siya, hindi na siya parang ayoko namang gamitin yung term na waste time para makipag-socialize. No? Kasi for us, ang dami natin kasi bayarin. Si Judith, kilala niyo si Judith, Best parating. friend natin yun. Lagi Kumbaga nangangamusta. parang for some people like us na 30s na, mas gugustuhin na lang nila na gamitin yung time for other income. Parang sideline, side bets, yung mga ganon. Yeah. Yeah, I think interesting. kasi go, Sir Juan. You go lang, sure. Hindi, kasi I think the perspective of time when you come into 30, kasi you're now closer to 60 than in your 20s or in your Grabe naman. 15s, mga Grabe, teens. 60s Which is agad. true, right? Sobrang So, advanced. Go. because if you think about it, yung lifespan ng tao, if you're lucky enough, you'd get to 65 now with everything, right? So, I think yun nga, either you grind, you hustle, so you take that time, or you spend the time quality, ganon. Take it for rest. So I think yun nga, whether nasa ibang bansa ka or nandito sa godforsaken, sorry Lord, for Philippines, ano, Sado. either kailangan mo lang talaga na gamitin yung oras na yun and sa pinaka-effective na paraan. Ganun. Yeah, I think for my side naman, syempre, depende siguro sa tao. Siguro kayo kasi yung iba yung mga pamilya, di ba parang iniisip mo yung mga bayarin and stuff. Doon di ko naman sinasabi na wala akong bayarin, pero siguro minsan kapag may extra Yaman. time, it's more on like pahinga na lang instead of like doing something na like an activity. For example, pag meron kang extra day off, minsan mas pinipili ko na lang na magstay sa bahay compared sa lumabas o makipag-socialize. Minsan ganun eh. I don't know, maybe in my 20s or maybe nung bata ako, parang syempre ako kasi medyo may pagka-explorer ako na parang gusto ko laging nasa labas, gusto ko mag-explore ng mga iba't ibang lugar. Pero ngayon, parang it seems like I've enjoy dun sa pag-stay lang sa bahay, paglinis ng bahay, as in, tapos after mo maglinis, upo ka na lang, tapos mag-nood ka ng TV and stuff. Minsan, mas worthwhile yung yung ganung weekend sa akin compared sa busy weekend na parang ang daming event na pupuntahan. Oo, kasi Pero in fairness, relate ako dyan sa linis part. Pag nakalinis ka ng bahay, parang na-fulfill mo talaga yung araw na yun. Totoo. Relate ako dyan. Lalo na yung labahin. Ako, grabe. Pag natapos ko yung labahin, parang another success para sa buhay. Small wins, kumbaga. Hindi, saka ngayon kasi sa 30s natin, no, mas binavalue, iba na yung value natin sa time compared nung nasa 20s tayo. Di ba? Parang this time, parang ang tingin na natin sa kanya, parang siyang pera na kapag ginastos mo, hindi na babalik kasi kapag time eh. Unlike sa money na we can always gain it. Yun nga, pag may side hustle ka, grind lang ng grind. Work. So, pasok, kaching-kaching. Yun. So, ngayon ba, bilang nasa 30 sa tayo, paano ninyo binabalance yung social life ninyo? Parang kakatitanong natin sa iyan. What do you mean, like in terms of work? Kasi for me, work, time for yourself. Tapos okay. Yeah. So basically ngayon kasi work is priority eh. Pero muna. Parang na kasi syempre, 30s kasi ito din yung age kung parang sinasabi mo na rin na parang shucks, medyo tumatanda ka na, ganyan. So parang, are you thinking na after 40s, ganito pa rin ba yung gusto mong ginagawa or after 50 years old? So parang nagkaroon ka na ako for example, nagkaroon na ako ng deal sa sarili ko na parang, okay, this is my last chance. Ito na yung decade na mag-grind ako or mag-hustle ako. So wala mo yun na i-spend ko na tong 30s ko or maybe like the early 40s to hustle para pagdating ko ng mga late 40s and 50s, ayoko na ng ganitong trabaho or ayoko na ng mga ganitong lifestyle. So basically, parang kakaroon ka na ng parang deal dun sa sarili mo eh. So ngayon, social life, I think kasi parang iniwanan ko na sa 20s eh. 20s kasi for me is more on like building friendships,
building situationships. Alam mo yun, parang hindi naman lahat yun magiging makakasama mo habang buhay. So, in your 30s, True. dapat sigurado ka na dun sa mga kaibigan mo. Kumbaga parang wala ka na dun sa phase na naghahanap ka pa ng kaibigan o naghahanap ka pa ng mga kung ano pang kasama mo ka. Dapat meron ka ng established na alam mo mapagkakatiwala ang mga tao. So for me, mas priority ngayon yung work. So let's say, for example, I mean, syempre, ayoko naman maging snob na pag may nagyaya na gumala. Syempre, sumasama naman ako if I have the time, if I have the energy. Pero madalas, usually, parang kung if there's work, mas una yung trabaho. And then kung pagod ako, hindi na ako mag-spend ng time sa social. I don't know about you guys kasi wala, ibang perspective yung sa akin eh. How about you, Hazel Grace? Nagkaroon kasi ng difference ngayon because of the pandemic talaga kasi now I'm working from home. So same with Rami, the priority is talaga magtrabaho. And because the convenience na nandito ka sa bahay, alam mo yun, pagtapos ng work, ng shift mo, pagod ka na eh. So, minsan yung weekends, it's really spent just resting. And kung meron mga social event, masasabi kong mga super important lang talaga siya. Alam mo yung feeling na minsan nakakatuwa pang mag-cancel ng event, tapos di ka na lang pumunta. Kasi pumunta ka mismo, ganyan. So, medyo guilty ako doon. Pero, siguro in my life now, I realize na may hierarchy kasi yung mga tao eh. So, meron talagang mga, kumbaga, people na gusto mo, kumbaga, if you have a table, yung table na yun, puno lang yun ng mga taong gusto mo talaga sa buhay mo. And, I really make sure na I spend time with those people, lalo na, Rami has been my friend for years and years now. And basically, meron kami mga small cliques, 'di ba? Even if magkakaibigan tayo, pero meron tayong mga small cliques. So, me and if the listeners would love to meet Jalen, pareho kasi silang overseas. So every time that napupunta talaga sila pumabalik sila dito sa Pilipinas, I really try to make time. I also have friends na meron ng mga families. So, you kind of understand na parang wala silang time eh. So, if merong opportunity na magkaroon ng alam mo yung mga short reunions, we really try to make time na kahit hanggang maggabi, ganyan. So, meron ka din talagang understanding na yung mga kaibigan mo, iba na yung nila, you are more understanding pagdating sa mga friends mo. Unlike before na parang in your 20s, yaya, labas, Like inom, random. ganyan. Oo, random, 'di ba? Na parang before, Rami, if you can remember, we used to parang stroll along Pasita ng gabi na wala no care in the world, ganyan. Imagine Nagyayaan pa makakita. Nagyayaan pa kaming mag-swimming ng madaling araw na wala kaming damit. Gym clothes lang ni Rami yung yung available. Hati-hati daw kami doon. So, alam mo yun, those were the fun days and I would say 20s was well spent. Pero your 30s is now parang proven and tested na kasi yung mga kaibigan mo eh. And not just friends eh. Now in my 30s, I juggle between work, being, a people leader, and then also at the same time being a daughter, and then having a relationship in your 30s. So I finally found my baby at 30s. Hi baby, shout out sa'yo. I love you. Alam ko tulog ka na. Sana all. And yan. And of course, being a friend, 'di ba? So, alam mo na I spend it really juggling between those roles, and it's hard. Pero kailangan mo kasi siyang pagdaanan kasi definitely sabi nga ni Ramir, by your 40s, 'di ba, are you going to still do the same thing? So, baka gusto mo pa, baka hindi. I don't know actually. I don't really know when it comes to that. Pero sa ngayon, naman eh, whoever na kasama ko ngayon, like friends, alam ko na, na yun eh, na-built na, kumbaga. Yun. Nice naman.
since natanong natin sila ng mga single pa, tanungin naman natin si guest din. Guest. Tanungin natin si Jeff. How about you, Yun, Jeff, guess na may din. family ka na? Oo nga. Oo nga. Actually, ibang-iba. Tinitingnan ko yung mga 30s na friends natin, pare-parehas din eh. It has something to do with their social batteries. Lagi na sila sabi na drain, kailangan nila mag-recharge. Alam mo yun, parang battery ng camera, 'di ba? Kunwari isa lang or dalawa lang yung meron. Parang feeling ko 30 yung batteries ko. Parang ang dami kong battery na lahat fully charged. Alam mo yun, sabi nila ah, mahirap na makahanap ng friends in your 30s. Parang sa akin iba. Ah, as of now, marami pa rin akong nami-meet na quality friends in my 30s. Yun. Tapos, masasabi ko rin na quality talaga sila. Kumbaga, hindi siya yung dahil ma-close lang ako sa tao or ano. Mahilig kasi akong mag-interview. Yun. So, pag may mga bago akong na-meet, akala mo job interview, saan ka nag-work dati, saan ka lumaki, saan ka ganito, bakit ganyan, ganyan. Kumbaga, social engineering, nakukuha mo yung thought process nila. At the same time, nakikilala mo sila on a deeper level. Mas honest sila. Pero nasa sense mo naman kasi yun if may dishonesty na nangyayari kapag inconsistent yung answers nila, lalo kung matandaan ka sa details, di ba? So, iyon, nag-enjoy ako getting to know people, understanding their thought process, etc. So, in terms of balancing, yung question natin kanina, uh, paano ko binabalanse? Like, di ba meron tayong group chats? Sobrang dami nating group chats. Aside sa group natin, meron din akong group chat ng iba pa nating high school friends din. Tapos active din ako doon. Alam mo yun, parang for me kasi natural sa personality ko na nag like kwento, gusto ko lagi may kausap, gusto ko laging nabuburyo ako kapag wala akong kausap. Parang ganon. Sa family life, wala namang problem. Kumbaga, work from home kasi ako eh. So, and mga friends ko like you guys, online tayo magkakausap, di ba? So, it's not taking a lot of time away from my family. Di ba? So, after natin dito, I'll just end this and then go back to my family. Yun. Ewan ko kung normal sa inyo yun, pero kasi for me, that's normal. Ako For parang me, hindi. ano, Sige, go ahead. Sorry, very very opposite kasi ko nung kay Jeff eh. Ever Mm. since naman, alam niyo ko, hindi ako naglalabas. Parang I hate social life. Kung sino yung meron ako noon, yun pa rin yun. Hindi na siya nadagdagan. Kasi um, ever since talaga yung focus ko is sa family. Ewan Mm. ko ba? Social life naman ako. Nakikipag-socialize pala. Mm-mm. Pero same people. Pero ito itong discussion natin, itong time natin with each other, talagang ito na yon, wala nang, siguro meron pang ibang mga friends outside. Pero pag may nagyaya, matik talaga na, ay, hindi ako pwede sa ganyan. Alam nyo yan. Mhm. Ever since Hindi high school, basta-basta. sabi, ay, hindi ako pwede, ganyan. Hindi yun kasi parang ayoko lang talaga ng, kumbaga parang, ako kasi, parang anong makukuha ko? Ganun, Mm. parang waste of time. Mas ano ko, kasi nga may mga anak, um, Mm. nagtatrabaho, as a working mom. Ang hirap kasi na, alam mo yun, yung extra time na ibibigay mo sa family mo and other errands, tapos Mm. ibibigay mo pa sa mga friends mo. Hala, sa Mm. mga nakikinig na nagigilty po, please comment down below. Hindi. Parang Sa- nagigets kita. Kasi yung work ko, lagi ako may ka-interact ng mga tao. Iba-iba. So may mga bago na hire, may mga, alam mo yun, marami ka na namang bagong kausap. So, ayun, lagi, dahil doon, mas nakikilala ko, marami ako nakikilalang tao. Parang ganun. Yeah. Pero believe ako, Jeff, sa ano mo, sa'yo niya sasabi mong 30 battery. Parang 30, yung social battery mo parang 30. Kasi for me, hindi lang yun emotional eh. For me, physical na yun eh. Physical. Alam mo yun, Mm. sometimes kahit na gaano mong pilit, na for example, na from one event to another event, hindi Mm. talaga kaya eh. Like for me, for example, nung mga times na wala akong tulog, like 4 hours, 3 hours, nagkakasakit ako eh. Alam mo yun? Hindi ko na Mm. kaya. Nung 20s tayo, kaya pa yun. Yung mga alam mo yung parang inuman ka, tapos pasok ka kinabukasan. Sa ngayon, hindi na Facts. talaga. Like, I don't know. Hindi naman ako na. Maybe hindi rin ganun ka-healthy. Kaya sobrang Mm. feeling ko superpower mo yun or advantage mo yun. Like, at that age na may energy ka pa makipag-usap sa mga tao. Kasi for me,
kahit yung mga meeting lang sa work, na-drain na ng energy yun eh. So, ano, siguro depende sa tao talaga. Personality din. Yeah. Tsaka gusto Saka, niya yung ginagawa niya eh. Nakikita ko naman Mm. in fairness. oo, Kung saka talagang gusto niya, true. Saka nag-e-enjoy nababalance siya. naman eh, di ba? Kumbaga, wala naman nako-compromise. Yeah, but how do you do it, Jeff? Kasi may tanong lang ako, kasi you're a Mm. family man. Basically, how do you, ayun nga, may balance. Pero Mhm. like specific para sa isang pamilyadong tao, at Mhm. your perspective, may mga times ba na nag-aaya yung mga kaibigan mo na hindi mo na pagbibigyan Oo dahil may naman. family? Meron din naman na parang pinagbigyan mo, then you have issues na with the family or something. I don't know. Wala Because naman. Oo. kami, Oo, Anong wala wala yaya naman. naman. kasi yun? Anong yaya? Oo nga, depende Hindi kasi kasi. may mga Pinapagbigyan. married friends na ano na parang alam mo yung nagkiselos yung asawa. May mga Ah, ganun issue eh. Kaya minsan kami hesitant, for example, if we're a group of friends, tapos mga single, tapos yung iba may asawa. Minsan hesitant na kami magyaya dun sa mga may asawa eh. To be honest. mm, Kasi parang, papayagan ba sila? Pwede ba sila? Baka pag kailangan, pag nyaya ko siya, kailangan ko rin ngayaan yung asawa or something. hindi So naman. minsan may mga ganung issue din. I mean, at our age especially, na hindi na half sa atin siguro, pamilyadong tao na, yung half single. So, nagkakaroon lang ng ano, ng parang conflict din siguro in a way. So, yeah. Yeah. Mhm. I agree na sa sinabi nila ngayon. Pero, sorry, Mhm. narinig niyo ako. Okay Yeah. naman, audio-wise. I would, kasi ganyan yung feeling ko kay Racy. Oy, Race, sorry ah. Ilalaglag Okay. kita ngayon. Hindi kasi ganun talaga yung feeling ko kay Racy. Kasi not too much information, but she got married earlier than the rest of us. I know, after Jeffrey, you're the second one to get married, right? And then have Mm-mm. kids. Um, and of course, syempre, we had, nawala na sila. We have other friends na single po. Nawala. So, we have other Buhay pa. friends na, ano, like, hopefully they could also join the podcast. Pero, every time that, oh, sana si kasama natin, sana Mhm. ganito, ganyan. And then we think about, ay, baka kasi nagna-nursing, nagpapadala ng anak, or mga ganyan. Or baka may kailangan din. So, alam mo yun, parang ang hirap din talaga i-weigh in na, anong tawag dito, hayayain sila. So, sa inyong mga married, how do you feel about siguro mga not being invited or being invited but not being able to join, gano'n? Ang ganda ng question mo Go sa not race. being invited. Ako okay lang. Kasi sabi mo nga kanina, no, parang ang saya natin pag nakaka-cancel yung na-invite ako. Alam mo, parang bipolar lang siya eh. Na-invite ako. Hindi ko na nakita yung friend ko. Pero as, habang lumalapit yung araw na magkikita kayo, mapapaisip ka na, shucks, parang pagod ako. Parang ayokong pumunta. Yung ganong feeling. Okay lang ako. Okay lang ako dyan. Pero very supportive naman yung husband ko. Pag magkikita tayo, sabi ko, uy, magkikita kami ni ganito. Sabi ko, pumunta ka. Tayo yung mga meetings na, punta ka. Very supportive siya. Dito siya nakikinig siya. I love you. Very supportive naman yung asawa ko. Mm-mm. Kasi kilala naman niya kayo. So, yun. Gusto niya rin na kumbaga parang sa atin is for time to para bang reconnect. Reconnect, yeah. Yan. Kasi ang tagal di ba? Although nagko-connect tayo via Facebook, iba pa rin talaga yung maghahampasan tayo Ganun na. pag magkikita. Ganun. Same with me. Very supportive din naman. And ako kasi madalas naman, sa bahay na lang kayo. Tara, mag-movie trip tayo sa bahay. Di ba? Yun. Parang, Mm. kaya Totoo sa bahay yan. kayo nagpupunta. Since high Kumbaga, school pa, no? oo, ever since high school, sa bahay palagi. Bahay, bahay, bahay. Ganyan. So, hanggang nung nag-asawa din naman ako, may time pa nga na halos every weekend sa bahay si Hazel saka si Rami, di ba? So, parang, Yes. Oo, tapos alam, titingnan na kami ng mga anak ni Jeff, tapos dito na naman sila. I talagang remember sobra. that may time na umiiyak na yung anak niya kasi aalis na kami. And I feel bad. Sana dito na kami nakatira. Oo, di ba? Parang, yun, kumbaga, very supportive din naman kasi, yung the one ko. Saka, alam niya kasi yung mga needs ko in terms of socialization. So, Mm. yun, give and take din naman. Kumbaga, balance lang. Kung wala rin naman akong time, kumbaga,
hindi ko naman napapabayaan yung time with family. Yun naman yung number one. And yun naman yung top priority above all. Diba? Hindi naman ako lumabas. Like araw-araw, gabi-gabi. Diba? Bihira lang naman ako lumabas. Unless kailangan talaga. Diba? Yarn. Iba naman kasi yung pinagbibigyan niya daw. Ano ba kasi binibigay mo? Joke lang po. Wala naman. Napakabuting asawa ni Jeff sa kanyang asawa. Napakabuting ama sa kanyang mga anak. Meron akong question. Naki-curious lang ako. Kasi common yun sa inyong tatlo eh. Like, yung friends ninyo, ever since sabi nyo na test na ng time, no? Tapos you keep your circle small. And hindi naman sa hindi kayo open, pero okay na kayo doon sa kung sinong friendship meron kayo. And the same with our other friends. Yun din naman pag nakakausap ko sila. What if hindi nag-work out yung friendship? Like, yung 5 ninyong kaibigan, may nag-fall out na 3 or 2. What's your take ako okay lang this? ako. Napakatigas ng puso. Ako okay lang ako. Gusto mo ba to? Walang kaba at all. Oo. Wala talaga. Kasi too much responsibilities. Ayoko na masyadong marami. So, focus lang ako. Sabi nga ni Hazel kanina, alam mo na yung gusto mong gawin, alam mo na yung gusto mong, meron siyang binanggit, yung hierarchy ng mga tao na gusto niya sa buhay mo. Ako meron na rin ako nun. Yeah. Kung natanggal ka sa checklist ko, bahala ka. Problema mo yun. Oo, not your Gusto mo loss. magtanggal pa? Ay, hindi pa. So far, wala pa naman ako natatanggal. Ayan. Kasi kung sino sila, ever since, yun na sila. Ayoko na magdagdag para hindi na ako magtatanggal. Kasi wala akong social battery na 30. Parang isa lang battery. Talk to me. Oo. Grabe yung energy niya. Hindi ko kaya yun. Kaya nga diba? O, grabe yung social battery. Ibang battery yan. Ay, hindi ba? Sorry. Wala akong ganun battery, guys. So, yun. Ako okay lang. Hindi naman ako sa walang pusong bato, no? Kasi, the more ka na, alam mo yung pilitin mo yung sarili mo, magkakaroon ka ng, mapapagod ka. Kasi nagpuput effort ka din dun. Kumbaga parang, ayusin ko pa yung relationship ko, tapos siya ayaw makipag-ayos. Huwag na, bala ka dyan. Yun, ganun. Kayo, Rami? For me, I don't look friendship that way kasi parang alam mo yun na parang kailangan na pag ikaw na yung friend ko, kailangan friend na kita. Then I have certain expectations sa'yo or something. Kasi what I've learned na sa nung 30s na ako is more on like parang I don't expect anything from anyone. So, hindi naman ako nag-expect sa mga friends ko na kailangan may obligations kayo sa akin as a friend. Yan. Pag hindi ko na-fulfill yung obligations na yun, I will cut you off or something. So, hindi ko na yun in-expect sa kanila. Tapos, ayoko na rin ng, alam mo yun, parang yung friends ko yung mag-i-inspire sa akin, mag-lift up, mag-ganon. Basta I have friends since high school. Ayun. Kilala niyo yun. Kayo yun. Parang, alam niyo yun na, kaya ko kayo friend kasi nagkakasundo tayo sa maraming bagay. Alam mo yun, we hate other. Alam mo yun, I mean, masaya kayong kasama, ganyan. Pero hindi ko kayo expect na laging i-check out ako or laging supportahan ako. Kasi hindi ko naman pwedeng i-expect yun sa inyo kasi yung mga sarili din kayong buhay. So, for me, siguro in 30s, kung sino yung mga nag-reach out, syempre I value them. Kahit na syempre sa lahat ng minsan may mga kaibigan ka na kahit na hindi mo naman sila nakakausap for a long time. Tapos bigla na lang, uy, ganyan, tag doon. Parang, kamusta ka na? Ganyan. Kahit yung mga ganoon, I value those friends. So, in terms naman sa paghanap ng mga bagong friend. Yung kaya sinabi ko kayo na parang hindi na ako naghahanap ng mga ibang bagong friends kasi yun nga parang hindi ko naman kailangan ng mga tao na alam mo yun, na siguro kasi nung kabataan natin, nasabi natin na parang we need friends for like, alam mo yun, to inspire us, to lift us, to parang ganon. Hindi ko na kailangan ng mga ganong klaseng tao. So, kasi sa sarili ko na ako naghahanap ng parang kung paano ko paunlad yung sarili ko. So, yeah. So, in terms of like cutting off friendship, it's fine. Hindi pa naman ako nag-cut off ng friend. Siguro hindi ko lang nakakausap. Pero it doesn't mean na parang later on, let's say umuwi ako ng Pilipinas tapos nagkasalubong kami sa mall. Tapos mag-coffee kami.
hindi ko pa nasasabihin, parang hindi ka na part ng buhay ko, parang gano'n. Wala namang gano'n siguro. I don't know, I'm just weird. About you? Case, Akala ko pag nagkita kayo, sasampalin mo siya bigla habang pinagkakape mo. Tapos pera, sa pali mo ng sasampalin mo. pera. Yan. Ay, Sampalin mo gusto ko ng yan, pera. Amir. How Pero about you, Hazel? pinaka-take Yeah. away ko dun sa sinabi niya, we hate the Oh, same person. ah, Joke. Diyos ko. Yeah. Hazel, how And then about you? for me kasi, I'm not sure if I'm the one cutting off or I'm the one that got cut off. Hindi. Siguro kasi, Hugot. hindi. Pero, just like, Ramir, I value people who, alam mo yun, kung sino yung nag-reach out. Kasi dami na nating mga bagay sa plate natin, di ba? And natutunan ko in my 30s na kung sino yung nag-a-add ng value sa buhay mo, yun yung i-keep mo. So, yun yung mga tao na willing to be there. So, siguro, I'm thankful kay Rami kasi he doesn't really expect much, which is personality niya yun. Pero ako, I expect much for my friends. Pero kasi, the only expectation is na, alam niyo yun, parang kahit ang tagal-tagal na natin hindi nakikita, ganyan, parang pag nakikita tayo, parang walang nagbago. Parang, alam mo yun, parang nakita lang tayo ng few days ago, yung mga ganon. So, if I feel na, you know, the person is no longer giving that kind of value, parang, I think it's okay, ano mo yun, to cut off people and then give way to people na willing to be there for you. Kasi sabi nga ni Jeff, even in your 30s, may makikita ka pa rin naman mga taong, ano yun, interesting, yung willing to put effort. Kasi relationship pa din naman yun. Yung mga simpleng, kahit naman simpleng kamustahan lang, ganyan. Kahit Friday mo na kinamusta, Sunday mag-reply, okay lang naman, di ba? At least Yeah. nag-reply. Di ba? After 2 years, May mga so yun. Pero masakit yung cutting off cutting off people kasi alam mo yun, you try to keep as much friends pero if it's for your own wellness, bakit naman hindi? I agree dun sa sinabi ni Hazel about cutting off people. Kasi ako, yes, super friendly, ang dami kong social batteries. Pero may mga ilang tao na rin ako na-cut off sa life ko to protect my own peace. Yun. Kumbaga, hindi porket ang dami ko rin nagiging friends and close friends, hindi lahat yun kinikip. Di ba? Meron pa rin elimination na nagaganap. Yun. May contest. Parang may ganun. God, Kasi, that's fine. Survival of the fittest. tama yung sinabi nila ng guests natin ni Rami and Hazel na ano ba sinabi nila? Shit, na blanco ako. tama yung sinabi nila na uh, na-appreciate natin yung mga taong nag-check sa atin from time to time. Yes, and I'm that kind of person nag-randomly chat sa mga tao. Like, may time ako off sa isang araw na ang dami kong chinot. Parang, kamusta? Random lang. Kamusta ka? Parang ganon. Kahit nga hindi ko super close sa chat. Uy, kamusta ka na? Parang ganon. Nag-enjoy din kasi ako mga musta. Marites. Nice. Medyo. Gusto yung latest, ganun. Oo. Anong latest sa'yo? Pwede naman yun, okay naman. Tapos iba podcast kita. Medyo. In-invite sa podcast. Pero may ganun din ako ugali. Pero ako hindi ako nagme-message. Chinecheck ko lang yung social media Stalker. like account. Oo, stalker Okay mode. siya. Ako okay siya. I remember, I just want to share, there's this friend na nakasama ko during my 20s. And we were really close. Nagtrabaho kami sa same company. So, I remember September of last year, kinamusta ko siya kasi I saw his parang, ang tawag dito, IG story. Parang, nag-aano siya, physical therapy. Tapos kinamusta ko siya, like, uy, kamusta ka na, ganyan. Hope I see you again. Tapos tawag namin Agua Bendita. And then, I think last month, chinek ko ulit yung profile niya. And then, I saw na naka-memorial na yung Facebook niya. What the fudge? So, yeah. So, he's naka-memorial na. And then, alam mo yun, nakita ko na parang
all along he's been struggling with this type of cancer, and he's so young. Like I think he was just 31. Mhm. Mhm. Um, Tapos I reached out. Actually, what I do is I have friends na namatay na. So whenever I feel ano ba yun, I feel down and I miss them, I randomly message them since active pa yung mga accounts nila. And I did. Tapos, apparently, nakita yun nung partner niya. Tapos yung partner niya yung nag-reach out sa akin. Tapos, kinamusta ako. Parang sabi niya sa akin, hindi ka pa nababanggit ni ganito ever. Tapos, they asked kung paano kami nag-meet, ganyan. Tapos, I got a hold of kung saan siya nakalibing. So, alam mo yun, parang it pays off checking people. Alam mo Mhm. yun, na parang dapat pala nag-reach out ako. So, importante din talaga na we check our friends from time to time na when di natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan. Mm. Mhm. Actually, na-discuss natin yan din sa just the previous episodes na meron tayo yung tungkol sa depression. Napaka-importante talaga na i-check natin. Just simple hi, no? Kahit hindi na natin i-check yung Facebook, simple hi lang talaga would make a Mhm. difference. Nabanggit ko rin yan eh, dun sa sa previous First na episode. episode na yon na what if, no, Mhm. nakamusta natin siya. Pero kasi yung sa situation mo, iba siya dun sa Mhm. depression Masakit part kasi 'to, na eh, oo. diniscuss. Pero kung ako yan, ma-appreciate ko rin talaga yung, as a partner, I mean. So yun. Ang sad. Very sad yung nangyari, pero meron tayong realization na we must always check din. Mhm. Not Yeah. because to marites, no? Yeah, tama And naman. know that we are here to help them. Na parang, uy, friends pa rin tayo no matter how busy we are. Kasi Mm. ako, to be honest with you guys, hindi ko kayo masyado na message. Kasi alam nyo na, meron tayong mga kanya-kanyang buhay. Pero it doesn't mean na wala akong pakialam sa inyo. It's just that talagang, pag naisipan ko kayong i-chat, minsan, aminado tayo, hindi natin nare-replyan eh. Pero mga after 2 weeks, 3 months, 1 year, makaka-reply tayo. But it doesn't mean na friendship Totoo. over talaga. Mhm. Alam mo yun. We still love each other. Pero pag Mhm. talaga nagkita tayo, parang sabi mo nga kanina, no? Parang we just met yesterday. Parang kahapon Mm. lang yung ano. Oo. Pero tama, actually na-realize ko rin doon sa kwento ni Hazel. Ah, sabi kasi nila, yung water sa river or sa ocean, isang beses lang yung dadaan yung same water na yan. Eh. Sa isang place lang sila din. So, parang ganun yung life, fleeting moments, di ba? So, kung anong version ng natin nung high school tayo or ngayon, eto lang tayo ngayon. Kumbaga, bukas ibang tayo, iba ng version natin yung nandito. Eh. Pwedeng bukas hindi na available si Race for this kind of recording. Pwedeng next year si Rami nasa ibang bansa na tapos hindi na talaga siya open for communication. Parang ang ano ko diyan, ang hugot ko para maging clear. 10 years ago, may group of friends ako na single pa kami ng mga yun na. Sabi nila, punta naman kayo sa province namin, kunwari Ifugao, ganyan. Tapos, ako kasi hindi ko sinasabi sa kanila na hindi ko kaya umupo ng matagal sa bus or sa van ng 10 hours. Ayoko. Hindi ako sumasama sa Ifugao, hindi ako sumama sa Ilocos, or sa kung saan sa provinces. Tapos ngayon, na-realize ko, natuloy kasi sila eh. Wala na silang time kasi first, wala na sila sa Pilipinas. Nag-migrate na sila sa abroad. Ah, may mga kinasal na din sa kanila. So, in short, hindi na sila available as the same noong panahon na yon. So, malaki yung na-miss out ko noong moments na yon. 'Di ba? Parang, taga dun siya, hindi niya ako na-tour, parang ganon. So, pupunta man ako ngayon doon, wala Mm. na akong kakilala. Ayun, kumbaga, yung moments natin ngayon lang to. So, let's cherish it. Parang ganon. We choose naman kung sino talaga yung yung Mhm. sasamahan natin. Kagaya nga yung sinabi ni Hazel kanina, yung mga friendships natin na Mhm. nasa abroad, talagang pag umuwi dito, we make it a point na kikitain eh. Naalala ko yung biglang nagkaroon ng GC na Mhm. one night with Rami. Ay, sabi ko, shucks, one night lang to. Parang, I'll take, kasi sabi one night. Hanggang ngayon active pa One night din. lang to.
Anyari. Oo. Ay, shucks, take the opportunity talaga kahit umuulan. Very supportive naman si Habi nung time na yun na talaga. Sige, go ka. Sabi niya pa sa akin, ay, yan lang ang isusuot mo? Bakit yan ang isusuot mo? Palit ka dun. Iba Very, talaga yung panahon very ni Pandangal. special daw kasi yung mga dadating. Di ba? Pero nakakatuwa yung part na yun, no? Na talagang take the opportunity kasi Yeah. hindi na siya dadating. Hindi na siya babalik. Uulit, hindi na Diba? uulit yung moment. Yung akala mong andyan lang yan, hindi mawawala. Hindi totoo yan. Yeah. Don't take it for granted. So let's talk about our takeaways. No? Yes. Napakagandang discussion, pero let's talk about our takeaways. Rami, anong takeaways mo? Take away. Yeah. So, um, ang hirap, no? Parang, alam mo kasi, parang for me kasi, na, alam mo yun, mas prefer mag-isa palagi, ganyan, na parang may keep ng his friends like in a parang small circle lang, ganyan. Sa akin siguro yung ano lang is, yun nga, yung sinabi kanina ni na Hazel na alam mo yun, parang you don't know kung ano yung pinagkadaanan ng mga kaibigan mo. So, from time to time, parang it's better to check on them. Kasi, you'll never know kung ano talaga nangyayari kung hindi ka nag-reach out. But on the other side, I think, panindigan ko pa rin yung belief ko na parang we shouldn't expect anything from our friends din naman. Na, kasi for me, as you know, like at this age, like in 30s, siguro ang mapapayo ko lang is more on parang don't be afraid then to lose friends. Parang don't be afraid to like burn bridges. Kasi that's part of life eh. You lose some, you gain some. So, alam mo yon in your life, magkakaroon talaga ng time na makaka-offend ka ng tao, na alam mo yon na magkakaroon ka ng mistake, may sasabi kang hindi maganda. I mean, that's part of, like making mistakes in life. And then, yun, you will lose friends. Pero alam mo yun, wag mong i-take seriously yun. Tsaka alam mo na yun, no, part yun ng buhay. At of course, sa sarili ko na experience, don't be afraid to be alone also. So it doesn't mean na wala kang social life in your 30s. Parang sobrang ano mo na, parang tawag doon, parang miserable mo ng tao. Kasi sometimes parang we gain happiness din eh, kahit na mag-isa lang tayo. Tsaka at the end of the day, parang we're always on our own din naman. Parang nagsusurvive tayo. So, you have your friends, you have your social life to support you, but, at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin yung tutulong sa sarili mo. Siguro ang takeaway ko, I would, start with, this is a very, what I call this, parang very famous line from one of the greatest musician of our time. This is, the line is, so make the friendship bracelets. Take the moment and taste it. You've got no reason to be afraid. Yeah, sabi nga ng, ni Madam Taylor Swift. Alam mo yung mga moments in our lives, hindi siya, sabi nga ni Jeff kanina, fleeting talaga siya eh. And also, goes with friendships, diba? You have to be grateful every day with the relationships that you gain, and cherish them. Alam mo yun? Kasi darating yung time na you'll put on different hats eh. Like, you guys, you're now parents, right? I don't know what the future holds for me. I could be a parent or I could be not. Pero yung mga taong nandito ngayon, yun yung dapat na inaalagaan natin. And hindi man tulad ng dati when we were younger na, parang every day of our lives magkakasama tayo. Pero a simple check-in with your friends, much appreciated. Kung may time to spend, like magkita-kita, bakit hindi? So yun, just really cherish the people na nandun sa circle mo ngayon. Kasi you'll never know, diba? Kung kailan sila pwedeng nandyan pa, kung kailan wawala sila. So yun. Yes. That's really nice. Yeah. Ako na muna. Okay, go ahead. Yan. So, thank you guys. Sobrang daming napag-usapan ngayon na
bago siya sa akin yung iba eh. Like, sabi nga ni Ramir, well, magandang reminder na don't be afraid to lose some people in your life, 'di ba? Parang part siya ng ano eh, ng pagsaboy mo. Part 'yun ng life eh. Para siyang puno na hindi lahat ng leaves may iiwan eh. Meron mga leaves na mag-fall off. So in the same way sa life natin, yung mga tao sa buhay natin, dumarating sila for a reason sa phase na yan, sa chapter na yan. So, kung ang taong to ay nawala sa buhay mo ngayon, God has a reason. Tapos na yung purpose nila sa'yo. And kung ano man yung lessons na nadala nila sa buhay mo, bitbitin mo yun. Kasi yung mga taong makikilala mo sa bagong journey mo, sa bagong chapter, magagamit mo yung lessons na nakuha mo sa kanila. Yun. So, uh, advice is just be yourself. Be unapologetic as long as wala ka natatapakang tao. And always remember na no man is an island. So, yes, at times gusto natin mapag-isa, gusto natin mag-recharge, pero hindi natin kaya mabuhay mag-isa. Yun yung realidad ng buhay. Meron at meron tayong kailangan sa ibang tao na hindi mabibigay ng sarili natin. But, medyo contrary to, sa sarili natin nagagaling yung pagmamahal eh. If hindi mo kasi pwedeng mahalin yung ibang tao eh. Yung mga kaibigan mo nang sila lang. Kailangan mahal mo muna yung sarili mo eh. Hindi ka pwedeng mag-keep ng friendship na nawawala na yung love mo sa sarili mo. So if wala na yung love sa sarili mo because of that toxic relationship, cut off mo na. Kahit anong hirapan yan. Yan. Sa edad natin ngayon, Talk 30 to Me yung series. At this age, at this point in time, you should know and you should learn how to uh, paano ba yung tawag doon? Yung sa mga ginto, yung malaman mo kung alin ba dito yung ginto, sino sa kanila yung quality friends, no? And pag nahanap mo yung mga taong to, yung tribe mo, yung mga tao na uh, same wavelength, nag-jive kayo, keep them. Kasi sila din yung tao na alam mo yung sa tribe ninyo, pag yung choose your tribe, di ba? These people will push you to be your better self. So sila yung mga kapatid mo sa journey. Just like us. Di ba? Na-testa tayo ng time. So yun lang. Thank you. Ang ganda. Actually, very different yung mga Mhm. perspective natin. Iba-iba ng pananaw, iba-ibang klase ng buhay. Nasa iba-ibang dako tayo ng lugar, no? Pero it doesn't mean na hindi natin mababalance talaga. Kasi sobrang dami na nating way na mag-communicate eh. Meron tayong online, pwede ring face-to-face, pag-uwi mo na, Rami, yung mga ganon. Pero ang nakakatuwa lang is, hindi lang tayo nag-focus sa isang topic eh. Sobrang dami nating na-discuss talaga na sa tingin ko, magiging applicable sa ating mga listeners. So, kung meron kayong mga nakuha, na-trigger ang inyong mga damdamin, please write your comments below. So, yung takeaway ko naman, yung favorite ko talaga yung sinabi ni Hazel dito, yung hierarchy. Kasi ako yun eh, lagi ako kung ano yung priority ko talaga. Ever since priority ko, alam mo yun, yung family talaga. Kung sino yung mga taong gusto mo nakalist sa buhay mo, yun yung mananatili dun sa circle mo. And it's okay na hindi ma-invite. Parang may nabasa ako na ganito na, okay lang hindi ka ma-invite, okay lang na hindi ka nila i-invite. It doesn't mean na parang kawalan mo siya. Actually, may time ka for yourself, may time ka for your family. Yung sa bahay na nga lang, ang dami mo ng friends eh, yung family mo, di ba? Yung husband mo, yung anak mo. You have your friends at home. Ako, I have my friends at home. Na pwede kong sabihan na, uy, si ganito, ganyan-ganyan. Hindi ko na minsan kailangan lumabas eh. Kasi, andito na yung pinaka friend ko at home. And then, meron ka bang malus na ibang tao sa buhay mo, lumiit man yung circle mo. It doesn't mean na nawalan ka, but you have more time na makapag-focus ka sa sarili mo. Yun nga, sabi nga ni Rami kanina. Tayo pa rin at the end of the day yung talagang magpupush forward sa atin. We don't need a lot of people na magpupush sa atin. Pero napakalaking advantage yung mga tao na nasa paligid mo. Kasi kung yung tao nasa paligid mo will push you forward, dun ka pupunta eh. Proven ko na siya yung mga kasama ko na mga taong talagang nagpupush forward din. Parang doon ka din nila gustong mapunta. So napaka-importante
napaka-importante din ng friendship. And yun nga, hindi hadlang yung time and distance para ma-maintain yung friendship. No matter how long mag-reply yung friend mo after 2 years, no matter how long kayo magkita after 2 years, when you bumped into each other, friends pa rin naman kayo. Yun. So, yun yung sa akin. It's okay to cut ties. Normal siya, kagaya ng puno, nagtitrim para matanggal yung mga bulok na parts. Para mag-grow tayo into something better. Ayun, napakaganda. Sobrang saya. Very, very meaningful. Yeah, Yun. thank you guys. Thank you ulit pag-imbita sa amin. Thank you. Sobrang thank Thanks. you. And that's it, guys. Maraming salamat. If andito ka pa, ibig sabihin napakinggan mo kami na buo unless nag-skip ka. So, tune in for more episodes like this. Thank you, guys. Bye!